Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:39 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakuha nyo na po ba ang inyong mga Christmas bonus? Ay, iba po ang Christmas bonus sa 13-month pay, ha? Ang 13-month pay, binibigay yan bago mag-December 24, on or before December 24. Pero ang Christmas bonus, pwede yan ibigay kahit hanggang December 31. Ay, nag-aabang pa kami. May nantay pa kaming Christmas bonus mula sa aming mga bossing. Kayo ba? Natanggap nyo na ba ang Christmas bonus? Ano, kamusta? Naubos na ba? Dito po sa Manila, noong kasagsagan ng Kapaskuhan, December 25, medyo maulan dito. Kaya hindi nag-enjoy yung ating mga kids. Hindi nakapunta kila Ninong at Ninang. Pero yung iba kahit umuulan, laban! Yung iyong partner, yung kasama sa buhay. Nakatanggap na ba ng Christmas bonus? Binigyan ka na ba ng share? O shoutout nga muna kay Sir Leo Bungaling ng Candelaria, Quezon. At syempre kay Panyero, Attorney Bon Santos. Next time nga, i-guest natin si Attorney Bon Santos sa ating programa. Napakagaling netong litigation lawyer. Pag meron tayong katanungan regarding criminal law, Attorney Bon Santos, professor pa yan sa isang kilalang eskwelahan din dyan po sa May Quezon. Yung law school dyan, no? Anyway, dahil holiday season feels na, medyo lang tayo ngayon, relax lang. Pero hindi po masyadong relax ang pag-uusapan natin dahil may kinalaman pa rin po sa property ng mga magka-live-in. Yan. Ang tanong, yung mga magka-live-in dyan, kayo ba ay nagsisilipan din ng inyong Christmas bonus? Pag kayo po ba ay nakapagpundar ng inyong mga ari-arian, anong ginagawa ninyo? Pinapares nyo na ba agad o kaya sinasama nyo na ang iyong magiging partner, di ba? Bagamat hindi kayo kasal, so hindi pa kayo matatawag na mag-asawa sa mata ng batas, no? Meron tayong tinatawag kasi na common law husband and common law wife. Ito yung tinatawag natin kapag live-in partner, magkasama pero wala pang basbasa ng simbahan o kaya of course ng ating batas, ano? Kaya naman, eto na pag-uusapan natin. Ang topic po natin ngayong gabi, syempre, may karapatan po ba ang mga ka-live-in natin sa maipupundar ng kanyang partner? Ito real talk, ha. Yung aking mister, bagamat hindi po kami nagli-live-in before, prior to the marriage, meron siyang binili na condominium na dalawa, pinangalan niya sa aming dalawa. O, di ba? Kahit ni singkong duling, wala akong masyadong ambag. Ang tanong, paano kung naghiwalay kami? O, di ba? Hayahay si Attorney Cam. Paano naman kasi ganun eh. Minsan ang mga mag-live-in, no, dahil nga
akala nila sila na talaga ang magiging endgame, no? Sila na talaga ang magkikita sa finals, no? Sila na talaga ang magpapakasal. Ang problema, no? Nag-acquire, bumili ng mga maraming properties, sasakyan, yan, una yan, syempre. Condominiums, house and lot. Pero, yung isa nag-cheat. O kaya, hindi naging sila balang araw. Paano na yung mga properties? In fact, no, pag bumili pa ng mga ng mga alagang hayop, minsan mas concern talaga nila. Kanina mapupunta ang mga alagang hayop natin, especially mga fur parents, tama ba? Mga mahilig sa mga fur babies. Siyempre, babies nila yan, di ba? Diyan talaga sila nag-aaway. Hindi yung property, yung kanilang mga fur babies. Ano ba sinasabi ng batas pagdating dyan sa usaping ganyan? Shoutout muna, magandang gabi po. Hello, Attorney Cam. Ang ganda po ng hair color nyo. Bet ko! Sige, go push natin yan. Talaga ba? Salamat, Luna Ben. Eto balang araw, no? Yung mga magjojowa na magiging sila. O ano naman yung consequence kapag halimbawa naging kayo naman na. O, di ba? Ano mangyayari dun sa mga property na naipundar ninyo? Eto, ayan, shout out muna. Magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Papa Will, Mama Jovita, magandang gabi. Of course, yung mga nakatutok sa atin sa ating Facebook Live. Live na live po kami. Hanapin nyo lang po DZRH News. Ganon din po sa DZRH News Television. At syempre sa Attorney Cam na Facebook. At sa Rica Hera na Facebook. Pwede Rica Hera. Ang mga hindi nakakaalam si Attorney Campo ay dating DJ sa Love Radio. Yan, kasama natin sila Papa Jack, Nicole Yala, Chris Chuper, yan, Missy Hista. Missy Hista na ngayon ay si Miss Thea Vera Corpus. Shout out muna, magandang gabi po Irene Almodovar, Roxanne Costo, Joseph Abalos, ganun din po kay yung mga nakikinig po bumabiyahe sa may NLEX. Traffic na pabalik ng Manila, totoo ba yan? Grabe namang traffic. Kami para pang magbabiyahe pa next week sa papunta naman po ng Bicol, ano? Ayan, shout out, sana ayos na po yung dinadaanan dyan, nagka-traffic dyan sa may Camarines Sur. Sana okay na. Ria Soto, good evening. Oy, Sir Leor, magandang gabi po sa inyo. Ganon din po kay Jerry Sumagay sa'yo. Si Jerry nagkaway-kaway pa to sa atin dito sa may istasyon. Si Cora Cabura. Uy, bago si Cora. Magandang gabi. James Gutierrez. Vanji Lubao and Virgilio Ventulfo. Ganun din po sa, kakilala ko yan si Balong. Si Elmar Agloco. Magandang gabi sa'yo. At syempre, shoutout din po, ayan sa mga SMP, Samahan ng Malalamig ang Pasko. Meron pa ba yun? Okay lang yan. Sabi nila mas masaya daw kapag ikaw ay single ngayong Pasko. Dahil number 1, solo mo ang iyong bonus, Christmas bonus. At hindi lang yan, no? Kapag single, wala daw stress at ready to mingle. Tama po ba yun? Ayan. Kapag nakakita na ng nakakamingle, sometimes they decided to to have this relationship one step forward. So magkakaroon na po ng set up kung saan, nagli-live-in po ang ating mga magjojowa, mag-iirog. Ano pa bang mga tawag sa kanila? Ang ganda ng magsising irog. Yan. Kaya naman po ngayon, yung mga nagtatanong na hiwalay na sa dating kinakasama, pero may mga gamit. Pwede rin mambawiin yun. Ganyan, di ba? Niregaluhan mo ng napakamahal na iPhone. Niloko ka lang pala. Ginamit pa pambababae. Nag-cheat. Pwede mambawiin yun? Di ba? Binilhan mo ng sasakyan. Pinangalan mo sa kanya. Ikaw ang nagma-monthly amortization. Di ba? Tapos siya yung hayahay. Niloko ka pa? Ayaw ibalik yung sasakyan. Grabe.
Anyway, usapang property po ng mag-live-in partner, pumapasok po dyan no, yung family code, yung particularly po Article 147, sabi po doon kung ang lalaki at babae po na may kapasidad na magpakasal sa isa't isa, ibig sabihin walang legal impediment to marry each other. Lagi niyang naririnig to kay Attorney Cam. Ano ba yung legal impediment? No, walang legal impediment to marry each other. Ibig sabihin, sila po ay hindi kasal sa iba o kaya bagamat kasal sila sa una, nakasecure sila ng either legal either annulment o kaya po divorce sa ibang bansa. So, meron silang kakayahan na pumasok sa kontrata ng pag-aasawa. Ito yung contract of marriage. Tandaan po ninyo, no? Ang contract of marriage, no, naka-define yan sa atin sa family code kung saan hindi lang to basta isang kontrata na meeting of the minds, no? So, may mga requirements po diyan. So kung halimbawa kayo po ay wala naman pong legal impediment to marry each other, so kayo po ay nagsamang dalawa at nag-live-in, yan yung most common term. Sa mga kapitbahay namin, ang turingin talaga nila mag-asawa kahit hindi naman po talaga sila kasal. Ang tawag naman doon common law husband and common law wife, no? Ang sabi ng batas no, pagdating sa property, no, ang sahod o sweldo ay pag-aari niyong dalawa. Kung meron mang nabili na property, ang panuntunan po sa co-ownership ang susundin natin. Co-ownership, dalawa kayong may-ari. Diba? Co-owner. Di ba? Naalala ko, yun nga, no, balik tayo sa kwento ko kung saan ang aking boyfriend noon ay bumili ng property, dalawang ng condominium, tapos nilagay niya ako as co-owner. O, di ba? Kahit ni singkong duling wala tayong contribution. So, yun po, nakalagay doon. Co-owner kami ng property. Ibig sabihin, dalawa po kaming magmamayari. Pag co-owner po kayo, tandaan po ninyo na kapag naisipan ninyong ibenta ang property, dalawa pa rin po kayong magbebenta. Ito po ang pinaka tips ko sa inyo, no? Kapag kayo po ay bibili ng mga property. Sometimes po, no, kapag hihingan nyo po yung title, yung titulo ng lupa, ang ibibigay sa inyo lagi, first page. No? Hindi papasa yung second page, hindi papasa yung third page, fourth page. Bakit? Sa second page, doon mo makikita kung meron siyang co-owner. Okay? Sometimes, kapag yung halimbawa po, nakuha po ang property, pero ang kanyang mga co-owners po ay mga minors pala. So, nasa likod yun, makikita mo, no? Widow, tapos yung may minor siya sa, yung mga minor owners, no? Yung mga kanyang mga anak, nandun po sa second page. And then yung third page, fourth page, yung mga sumusunod, mga encumbrances, di ba? So makikita mo doon kung ano ang history ng property na ito. Ano nga ba yung mga limitasyon dun sa property? So pag binili mo siya, pag hihingi kayo ng title, wag lang tayo sisilip dun sa first page. You go to the second page, you go to the third page, you go to the fourth page. Kasi dun sa co-owners naman po, no? Kung sino yung parang main owner, so mag-isa lang siyang nakasulat doon sa harapan. And then yung kanyang co-owner nasa pangalawang page, no? So beware of that. So dapat alam nyo kung paano titingin po, no, at bibili po ng mga property kung sino ang mga may-ari, no? Baka kasi ang katransaksyon nyo lang yung main owner, yung pala meron siyang mga co-owners. So importante po 'yan. Ang tawag po diyan yung due diligence na kailangan po, no, ng mga buyer kapag bibili po sila ng property. You always have to check every document, especially yung title, and you get the certified true copy ng title doon po sa Registry of Deeds. Okay. Bakit daw co-owners, no, ang mangyayari kapag ganitong usapin pag mga mag-live-in? Ang presumption po kasi ng batas diyan ang mga ari-arian po ninyo ay maaaring nakuha nyo ng joint efforts po tsaka in equal shares. Unless otherwise mapapatunayan na siya talaga ang may-ari ng property at siya yung bumili ng property na yon. So, importante na alam po ninyo yung mga karapatan ninyo, especially paano kung halimbawa wala kang contribution, no? At hindi talaga equal pagdating sa income ang inyong sahod, sweldo, mas malaki talaga yung isa. At dahil nga nag-live-in kayo, hindi kayo kasal, tapos nagkaroon kayo ng anak,
Ano yun? Paano yun? Paano po yung mga may bahay or yung ka-live-in na walang contribution pero may anak naman sila? Ibig sabihin na etsapwera na rin po ba sila? Yan, pag-uusapan po natin yan. Regalo panghanda sa lahat ng gasto. At syempre pag usapan din natin, pahapyawan natin, no? Yung paano naman din sa mga mag-asawa na naghiwalay. Ito naman, kasal sila, pero naghiwalay sila. So, paano na yung property nila? Ano na ang setup? Ano na ang gagawin nila? Pwede bang ibenta ng isang spouse lang yung property ng mag-asawa, bagamat sila po ay hiwalay na, at siya naman talaga ang nagpundar nito, nagsiman pa o kaya nagtrabaho sa ibang bansa. Siya nagpundar at yung misis niya ay nasa bahay lang naman, nag-aalaga ng bahay. So, paano yan? Naghiwalay sila. Nakahanap ang seaman ng pangalawang Gloria sa barko. Halimbawa lang naman po, bato-bato sa langit ang tamaan, ha? Alam nyo na. So, anong gagawin po? No? Kailangan ba na kapag nagbenta siya ng property, bagamat na meron siyang legal na asawa, siya naman talaga ang nagpundar, pwede na bang hindi isama etsapuera yung kanyang asawa? Total, wala naman siyang participation nung binili mo yung property. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Magbabalik po ang usapang legal. Kasama pa rin po si Attorney Cam. Ibigay niyo na, ibigay namin. Oras po natin, 4 na minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Diyan lang po kayo. She didn't see me creep down the stairs to have a peek. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Ay, malungkot ba ang inyong kapaskuhan? Sabi ni Calixto Jacinto Jr., kasama siya sa miyembro ng SMP, Samahan ng Malalamig ang Pasko. Aww. Kamusta naman po ang mga magbabiyahe? Hahabol, hindi man nakapunta ngayong kapaskuhan sa kanilang mga probinsya, hahabol naman ngayong New Year. Tignan natin ang sitwasyon dito po sa may Buendia, Pasay at saka sa PITX, kung saan grabe daw talaga ang pila, ang haba ng terminal, ang haba ng pila dyan sa terminal na yan. Magbabalita si RH27 Noche Kakas. Noche? Ulo itong ilang motorista yung Parang ang pangit ng signal mo, Noche. Parang malungkot ang signal mo, Noche. Gandang gabi, Ray Mendoza. Merry Christmas. Ikot ka, Noche. Ikot ka onte. Medyo garal-galang yung signal. Hi. Yung mga nag-aabang ng Christmas bonus na hanggang ngayon wala pa. Kapit lang mga besh. Kapit lang mga friendship. Dahil kami, dito po nag-aabang din. Ingat-ingat po, no? Dahil medyo kakaiba po, no? Nag-shift po uli yung ating panahon. Medyo bigla ang lumamig, no? Karamihan po sa mga kasama namin sa bahay, nagkaroon na ng ubo, sipon. Pati po dito po sa may DZRH News Center, no? Maraming mga nakalive dahil may mga sakit na rin po. Buti na lang matibay-tibay kami dito. Andito may mga kasama namin. Yung mga girls namin dito sila Sofia, sila Jackie, at saka sila Josa. Andiyan na si Noche Kakas. Balikan natin si Noche Kakas. Noche, kamusta na ang sitwasyon dyan sa may PITX tsaka sa may Buendia, Pasay? Noche? Good evening, Atty. Yan. Sam. Kamot sa ulo Naku po. itong ilang mga motorista dahil sa sobrang yung heavy ang traffic dito sa papasok yung galing ng Makati
papasok ng Hill Puyat LRT Station dito sa lungsod ng Pasay. Dahilan dito kasi, Attorney Cam, ay yung bulto, yung volume ng mga bus na pila-pila papasok ng terminal o yung Jack Terminal dito sa Buendia kanto ng Hill Otapa Avenue. At kaya yung ilang mga motorista na abala yung mga papasok o papunta ng Macapagal Boulevard. Ang nagiging problema din dito, Attorney Cam, yung mga e-trike driver na kung saan-saan lang humihinto, at yung iba naghihintay din ng pasahero, nakaabala sila sa daloy ng traffic. Maging itong mga pedicab ay nakakasagabal din sa daloy ng traffic. Kaya yung ilang mga private vehicle ay kamot ulo, habang yung ilang mga sasakyan na galing ng Makati papuntang Top Avenue o kakanan dito sa Hill Puyat Avenue sa Hill Puyat Station papuntang Vito Cruz ay naabala rin sa daloy ng traffic. At yung sitwasyon naman sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange, as of 6 p.m. kanina, Attorney Cam, ay nasa 157,288 Wow. na ang taong dumaan dito sa loob ng PITX. At patuloy pa rin ang pagdating ng pasahero dahil yung iba, Attorney Cam, yung galing ng probinsya na doon nag-celebrate ng Christmas, ngayon lumuwas na bumalik na ng Metro Manila, at dito naman sila mag-New Year. Habang yung mga taga Metro Manila naman ay dito nagpasko pero mag-New Year sila sa probinsya. Doon nila sasalubungin ang bagong taon. So far so good naman. Ang haba lang ng pila dito sa loob ng terminal ay yung biyaheng papuntang Naik, Cavite. Dahil maliwanag nga nitong PITX, sa dami o sa sobrang traffic yung papasok ng Cavite, hindi agad-agad nakakabalik yung mga bus. Dahilan nito, kaya naipon-ipon yung mga tao o yung mga pasahero na galing ng trabaho, at yung iba naman ay uuwi na ng Cavite. So yun ang sitwasyon as of this time sa PITX at sa Buendia kanto ng Top Avenue sa Pasay. RH27, Nochikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Medyo ang dami pa rin po ng mga pasahero, mga hahabol po, magsisiuwian sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga probinsya para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga kamag-anak, ang mga kakilala, dating kaibigan, para mag-celebrate ng bagong taon. Balikan po natin yung ating topic. Again po, kung halimbawa meron kang ka-live-in, ano po ba ang mangyayari sa mga naipundar na mga ari-arian ng iyong kapartner? Kung ikaw po ay hindi nagtatrabaho, bagamat kayo po ay merong anak, meron ka pa bang share doon sa property na yun, o dahil wala kang ambag, siya lang ang may-ari nung property at sa kanya nakapangalan, so itsepuera ka na ba? Eto muna, meron tayong report na tinatanggap ngayon na may kinalaman po sa earthquake. Flash Report! Flash Report! Eto, niyanig po ng magnitude 5.6 na lindol. Dyan po sa may Talacogon, Agusan del Sur. Ayon po sa FIVOX ngayong gabi. Naramdaman po ang intensity 2 sa may Cagayan de Oro City. Kaya naman po, inaantabayan na, syempre meron po yung mga aftershocks, kaya mag-ingat po ang ating mga kababayan. Naku, grabe naman. Sana naman hindi na magtuloy-tuloy itong mga ganitong kalamidad. Flash Report! Flash Report! Ang sabi po ng ating batas,
Sa usapang legal pa rin po, no? Kung ikaw po ay nasa bahay lamang at nag-aalaga ng inyong anak, ikaw ay may ka-live-in at dahil sa pag-aalaga mo ng inyong mga supling, bagamat hindi po kayo kasal, no? At siya po ay nakapagpundar ng mga ari-arian, nakapangalan sa kanya, sabi ng ating Korte Suprema sa isang kaso, ang ka-live-in partner po ay considered as co-owner pa rin po, no? Dahil ang kanyang effort, no, yung equal share na sinasabi natin kanina na joint efforts, hindi naman niya makukuha at hindi siya makakabili ng mga ari-arian, mga properties, kung walang suporta ang kanyang ka-live-in na siyang nag-aalaga ng kanilang mga supling at hindi lang yon pati ng kanilang tahanan. So ang effort po nung iyong ka-live-in, bilang siya ang nag-aasikaso at syempre nagluluto at nagmamahal ayan sa inyo ng inyong supling at sa kanyang mister na ka-live-in, siya po ay binibigyan ng karapatan ng ating saligang batas doon sa property na naipundar ng kanyang kapartner. O, di ba? Kaya mga misis, alam na this ha, alagaang mabuti ang inyong anak, si mister, para hayaay po ang buhay. May mga iba po kasi, no, na real talk, no, na medyo akala ng mga kababaihan, yung mga nasa live-in partner situation. Again, we're talking about dun sa walang sabit, no, walang legal impediments to marry each other. So, pwede sila magpakasal, bagamat hindi pa sila nagpapakasal, no. Pag mga ganitong sitwasyon po, no, yung mga misis, akala nila dahil ang kanyang kapartner lang po ang pundar, wala siyang karapatan doon. Ayun. At minsan, na-deprive po sila nung kanilang mga expenses. Kasi syempre, kung financially nakadepende ka po doon sa iyong mister, parang lahat na lang, no? Susundin mo. Tapos pag sinabi sa'yo, wala kang karapatan dito sa napundar ko kasi akin lang to. Tapos yung mga kababaihan natin na nasa ganitong sitwasyon, yung mga misis, bow na lang ng bow, yes na lang ng yes. At least ngayon, di ba? Sabi ni Attorney Cam, meron akong share dyan. Meron akong K dyan sa naipundar mo. Paano naman po kapag halimbawa, no, mag-live-in partner, pero ang isa po ay may sabit. O kaya pareho silang may sabit, no? At ang ginawa po nung isa para hindi mahabol ng kanyang misis o kaya ng mister, no? Kung ang misis ang kumikita ng malaki, dun sa naipundar niya, ipinangalan niya po dun sa kanyang kapartner. O, di ba? At sabi nila, dahil ito naman tong partner ko ay mahal na mahal ko, dito ko ipapangalan yung mga naipundar ko para hindi mahabol ng aking misis, no? Halimbawa, si mister po ang may sabit, no? Pwede po ba na ipangalan, no, sa kanyang partner? Ang nangyayari po sa realidad, no, na ipapangalan po talaga dun sa kanyang third party, no? Dun sa kanyang ka-live-in, no? At nalalagay po, no, under her name. Ang problema po, no, kapag halimbawa pong nalaman po ng misis, no, na merong property na naipundar ang asawa niya at pinangalan doon sa kanyang third party na ka-live-in niya ngayon, pwede po kasing mahabol yan hanggat hindi po sila naghihiwalay. Okay? So, mahahabol po yan. At ang kailangan lamang patunayan ni misis na ang kanyang kapartner ngayon ay walang kakayahan na na bumili ng ganitong ari-arian, wala siyang capacity to earn and to buy such property. Yun lang naman po, no? Kaya pinagbabawal po yan nasa batas po yan na bawal po mag-donate, no, sa mga illicit relationship, no? Mga relasyon na bawal, na hindi pinapayagan kasi nga po again may prohibition po ang mga misis pa rin po, bagamat sila yung magkahiwalay na, meron pa rin pong karapatan ang misis at hindi sila pwedeng ma-deprive doon. That is why very important, no, kapag ikaw po ay nakakuha ng annulment decree o kaya naman po divorce decree, kung halimbawa nasa ibang bansa na ang yung dating asawa, no, o yung Mrs. or Mr. mo, no? So, ganun po importante. So, hindi po basta-basta nawawala yung legal ties o kaya yung karapatan ng
asawa o yung spouse dun sa property na may pupundar ng kanyang spouse kahit na meron na itong ka-live-in. So, medyo complicated po pero at least alam nyo na po ngayon yung mga dapat nyong gawin. Yan, nakakuha ng tip, no? Kaya, Attorney Cam, yung mga misis, kailangan magaling kayo magmarites. Teka lang, parang na-post sa Facebook na meron silang biniling sasakyan o kaya meron silang bagong bahay. Teka lang, parang yung asawa ko lang naman ang kumikita ng malaki at hindi niya pa binibigyan ng suporta ang aking mga supling. So pag gano'n iba rin po ang usapang suporta. So again po, bawal po ang donasyon doon sa mga tao na maaaring guilty po ng kaso ng adultery and concubinage at the time of donation. Hindi po kailangan na sila po ay convicted ng crime of concubinage or adultery para patunayan na valid ang donation. Importante lang po na mapakita by preponderance of evidence na sila po ay maaaring guilty nga sa kasong adultery at concubinage. So hindi po pwedeng magbigay doon sa mistress or sa paramour kapag nakapagpundar po ng ari-arian ng isang taong legal na may asawa. Magbabalik po ang usapang legal, kasama pa rin po si Attorney Cam. Shoutout muna kina CK, kina Liam, ganon din po kay Nanay Connie. Magandang gabi po dyan sa may Veraca, Tanduanes. Oras po natin, 15 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Dyan lamang po kayo. Usapang legal, kasama pa rin po si Attorney Cam. Mahahanap niyo po ako sa TikTok. Ayan, hanapin niyo lamang po. Search niyo po Attorney Cam. Kung meron po kayong mga katanungan, so pwede po kayong mag-message doon. Sumasagot po tayo doon. Kapag tayo po ay medyo nakakaluwag-luwag sa time, no? May post ako ngayon doon, panoorin po ninyo. May kinalaman pa rin po, kasi ang dami nagtatanong about sa 13-month pay. So, check nyo lamang po. Baka gusto nyo i-follow, pwede rin po. Eto, pinag-uusapan pa rin po natin yung property regime ng mga magka-live-in. At ganoon din po, paano naman daw po yung property regime nung mga mag-asawa pero nagkahiwalay na. Again po, kapag kayo po ay walang prenuptial agreement and kinasal po kayo ng before August 3, 1988 onwards, not before, rather yung onwards, ang default po na property regime natin yung absolute community of property regime. Ibig sabihin, ang pag-aari ng iyong mister nung siya po ay binata pa, at ikaw din, ganun din, mga misis, kung meron kayong mga napundar na ari-arian, ay mga pag-aari nyo ng dalawa. So, ganun po yun, So, paano kung naging bitter na at hindi na kayo nagkasundo, nagkahiwalay kayo, at nagkaroon kayo ng tinatawag na separation in fact, Yung separation in fact, ibig sabihin, naghiwalay kayo pero hindi po kayo nakakuha ng basbas mula sa korte na nagsasabing wala nang bisa ang inyong kasal. Again, kapag kayo po ay nagpakasal, laging 3 parties yan, Ikaw, Mrs., ikaw, Mister, at ang state, Kaya pag halimbawang maghihiwalay po kayo, that's why, kailangan pinaparegistered po ang ating marriage license tsaka yung ating kasal doon sa may civil registry. So, kapag kayo naghiwalay, papaano nyo yan ngayon isi-severe? So, kailangan din po ng basbas, mula sa korte, para makasecure kayo ng annulment, okay? Annulment decree. So, pag ganito po na separation in fact, wala lang. Hiwalay lang kayo, nag-usap lang kayo, verbal, o kaya nag-ghosting ka, nawala yung asawa mo, sumama sa iba, okay? So, separation in fact, walang legal separation. So, anong gagawin? Kasi may nagtanong dito, sabi niya, Attorney Cam, ako po ay kasal na almost 5 years, Tapos umalis po ang asawa ko nang wala man lang rason. Nalaman ko na lang po sa kanyang kaibigan na siya po ay meron ng kinakasamang ibang babae. Ang aking kita po ay hindi sapat, para sa aming pamilya dahil meron po kaming 3 anak. So, iniisip ko po na ibenta na lang po ang bahay namin
doon po sa Cavite at gusto po ng prospective buyer na ma-obtain yung consent ng aking mister. Kailangan pa ba yun? Okay. Pag ganito po na separated in fact kayo, no, ibig sabihin, no, hiwalay kayo, bagamat hiwalay, hindi po nawawala ang inyong legal ties. Mag-asawa pa rin po kayo sa mata ng batas, no. Kapag magbebenta po ng property, kailangan po, no, na meron tinatawag na marital consent. Kapag binenta niyo ang property na walang marital consent, hahanapin po yan ng BIR. Remember, pag kayo po ay bibili ng property at ipapatransfer po ninyo ang inyong title, you have to pay certain taxes like capital gains tax, documentary stamp tax, babayaran yan sa BIR. So, bago kayo ma-issuehan ng e-car o yung car na tinatawag natin Certificate Authorizing Registration para mailipat po sa inyo ng LRA, Land Registration Authority, ang inyong property, no, sa iba, kailangan po na meron hahanapan check in deed of sale kung merong marital consent. So, importante po yun. Hindi po dahilan na wala na kayong usapan o kaya naman matagal na kayong hiwalay, wala nang pakialamanan sa mga properties. Hindi po. Remember, kayong dalawa pa rin po ang may-ari ng property. Kahit siya lang po ang nakalagay dun sa title, kapag nakalagay dun ay married or nagpakasal na po siya, automatic po, no, na ang Mrs. or Mr. ay nagkakaroon po ng karapatan doon po sa property. Okay, ayan Ito naman. Maraming salamat po again po kay Cassie. Magandang gabi. Merry Christmas, Andy Bonita, Ray Mendoza, and sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Si Santa Claus ang tanong sa akin, ng aming bunso na naglalambing, maging Pasko lamang namin kapiling, at nagmamahal sa amin. Pakinggan mo, bunso, ng halaman mo, si Santa Claus ay laging naririto, minamasdan lamang ang kalino, pagkat mahal niya kayo. Magandang gabi rin po, Josephine Garimbao. Nanonood po sa May Michigan. Kamusta po ang inyong celebration ng Kapaskuhan dyan? Cherry Terayo, Merry Christmas. Kaya Violeta Zambrano, Pakinggan mo, Mirna Villanueva de la Cruz, magandang gabi po. Oy, si Tita Arlinda Agloco, watching from Ilocos Norte. Andito na si Balong, si Elmer Agloco. Ayan, mamaya siya daw po ay na night trip papunta dyan sa may Ilocos. Naimbang rabigada kayo amin. Alexis Tiger, magandang gabi rin po. sino si Santa Claus ang tanong sa akin, Shout out din na po kay Victorino Guetan, Pasko lang. Florence Regalo, Mayan. Magandang gabi sa'yo. Happy holidays! Pakinggan mo, Alam mo, tatata tayo, no, na makapag-take ng long vacation. dito, minamasdan Henry Dolohan, Yoli Villanueva. Ayan, magandang gabi po. niya kayo. Watching from Santa Ana, Manila. Hi po, June Dasuna, Agalut. Ang dala niya sa Randiran Santisas, listening po sa DZRH Usapang Legal. Maraming salamat. Kay Emma Redaha. akin, may Santa Claus. Oy, God bless Malolos, Bulacan. Lando Abaw. Ayan, magandang gabi sa lahat po ng mga taga DZRH. Maraming salamat po. Ayan, Kita Suriga Francilizo. Merry Christmas. Pahabol pa, no? Hanggat hindi pa sumasapit ang Chinese New Year. Pakinggan mo, Tsaka Three Kings. Kamusta ba Three Kings? Magandang gabi rin po kay Mirna de la Cruz. lamang ang kalino, pagkat mahal niya. Countdown to 2025. Pasko lamang 5 days na lang ba? Pasko na. Ay, bagong taon na. Ready na ba ang mga handaan ninyo? alam lahat halos, kung bakit may Santa Claus. Abangan po ninyo ha. Meron pa rin po kaming pa-promo. Ayan. Para sa ating mga kababayan. Salamat po sa mga palagyang nakatutok sa atin at laging nakasubaybay dahil po sa inyo ilang surveys po na number 1 ng DZRH. Sana po patuloy niyo po kaming suportahan sa darating na 2025.
medyo magandang pasok ng 2025. Andyan ang bakbakan dahil, naku, yung mga politiko, Pasko lamang na eleksyon na naman. at nagmamahal sa Nasa inyong kamay puso ng malaman. ang kakayahan kung magbabago nga ba Naririto ang Pilipinas. tama ang ugali Oo, tama na yung mga kurap. Ayan, wag nyo na iboto yung mga kurap, di ba? ko lamang kung siya'y makita at aginang Babalik po ang usapang legal sa kasama po sa Attorney Cam Tuesday and Thursday. Monday, Wednesday, and Friday. Ang makakasama nyo naman po dyan ay walang iba kundi si Attorney Rina Seco. may Santa Claus. Lorena Castañeto, good evening po. Merry Christmas po sa inyo. Watching from Binalonan, Pangasinan. Maraming salamat sa aming technical, kina Ray Taladro. Tsaka sino yung kasama natin kanina? Si Jeric Barreto. Ayan. Maraming salamat. Nakasama niyo po ako po si Attorney Cam. Advance Happy New Year. In advance na. Excited na ako eh. Dito pa rin po yan sa DZRH. Abangan po pagkatapos ng usapang legal. Susunod po ang may kinalaman naman po sa kalusugan. Ayan. Kasama sina Cheska Jacobo Badilla o kaya naman si Elanie. Tama ba si Elanie? Ayan. O kasi kilala ko yun bilang Eli. Ayan. Dito pa rin po yan. Huwag kayong alis ha. Diyan lamang po kayo. Maraming salamat. Para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin 1 minuto bago sumapit ang 7:30 ng gabi. Ang balitang ito